Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kariban natin kapapasok lang. Pinawalang visa, nako, impeachment versus Vice President Sara, walang kwenta, nako mga kababayan ha. Judge nagsalita na sa wakas, yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike naman po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, eto. Bago po natin i-play ang video ito, nako, itong si Gadon, Secretary Gadon, Secretary ng Poverty Alleviation, no? Na si Gadon, mga kababayan, Larry Gadon, yan. Eto, nagsalita na naman patungkol po, no, sa impeachment na complaint, no, against Vice President Sara Duterte na pinampirmahan na ng mga tonggrista. Ito po ang kanyang naging pahayag mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon, no? Dito nga sa caption po ng video ito, sabi ng isang vlogger si Gadon po ay nagtatanong siya, ano daw si Gadon ngayon? Ito mga kababayan, pakinggan po natin ito. Ang mga kongresista na nag-endorso at pumirma ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mabuhay kayo, hinahangaan ko kayo sa inyong pagkiling sa katotohanan. Bulag ka sa katotohanan, Gadon ha? Yan ang totoo. I don't know kung ano pong nagpapabulag sa mata mo ngayon ha. Pero kung makikita natin si Gadon nung mga panahong hindi pa siya bobo, no? Tingnan nyo. Diba? Ngayon, medyo ano na yung mga mata niya no? Ano ba ito? Nag-ano na rin ba to? Gumagaya na yung mata niya kay President Bongbong Marcos Jr. Tingnan niyo yung... Hindi opinion lang to mga kababayan. Basically, no, hindi pa tayo nagko-komento doon sa kanyang sinasabi. Sa kanya pa lang pagmumukha tayo nagko-komento ha. Doon nga sa sinasabi niya ay malaki siyang sinungaling, no? Sinungaling itong si Gadon. At sa katarungan, nararapat lamang na i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang mga kamalian dyan sa kanyang opisina. Kaya mabuting na lamang at kayo ay kumiling pa rin sa katotohanan at katarungan. Mabuhay ang mga congressman at kayo ay aking sinusuportahan. Personal na opinion ko ito. Mabuhay kayo. Nagsusuporta ako sa inyo. Maraming salamat. O yan mga kababayan, personal na opinion niya daw yun. Ayaw din malibel no? Ayaw din pong malibel ni Gadon sa kanyang pinagsasabi kasi talagang natatawa lang ako kasi talagang sinungaling mga kababayan. Kaya yan, pinangungunahan niya lang po, na opinion niya lang po yung sinasabi niya at pawang walang katotohanan. Parang vlogger lang din itong si Gadon Well, anyway mga kababayan, vlogger nga naman talaga itong si Gadon, no? What I'm trying to point out dito mga kababayan, no? Gusto pa rin nila, no? Ipamukha sa taong bayan na si Vice President Sara Duterte ay makasalanan sa katauhan ni Gadon. Sa tingin niyo po ba may maniniwala sa inyo? Si Gadon ang gagamitin niyo para sabihin masama si Vice President Sara Duterte. Mas masama pa nga sa pagmumukha pa lang, mas masama na si Gadon. Diba mga karambin natin? Anyway, yan po ay opinion po ni Gadon at sinasabi ko naman po, mga kababayan, ay opinion ko rin doon sa sinasabi niya. So, paras lang tayo Gadon yan Attorney ka ako, ordinaryong Pilipino lang, pero paras lang tayong pwedeng magbigay ng opinion. Hindi naman siguro yun masama, Gadon So, ito na nga mga kababayan, ito pa yung isa. Pinawalang visa, no? Parang back to zero yung kanilang impeachment complaint. Ito po, pakinggan po natin to. Time ang Senate kasi mag-election na campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik Wait. Saan napunta yun? Teka lang mga kababayan time ang Senate kasi mag-election na
campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to have 14, 15 session days. At saka, walang, they will not be interested. Hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun eh. Yung 15 days yun, baliwala yun eh. Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position ng Ang position namin, don't file it now because you cannot act within, kasi mag-expire yung Senate eh. So there will be a new Senate. So you have to refile it. start from zero? Oo, magsa-start ng zero. At sabihin ni Sara, expired na yung Senate. So, they have to start all over again. It raises so many questions. So, $15 So yan mga kabayan, back to zero. Yung impeachment ko. Ewan ko ba kung bakit, hindi ba nila naisip yun mga kababayan, no? Itong kongreso? Or baka gusto lang talaga nilang magpasikat sa taong bayan at ipamuka sa ordinaryong Pilipino na masama nga talaga itong si Vice President Sara. Kasi ini-impeach nila. Kasi mga kababayan, no, ang impression talaga ng mga ordinaryong Pilipino about impeachment, no? Kasi wala namang impeachment talaga na for the good, no? Palaging masama po ang ini-impeach. Pero sa pagkakataong ito, no, hindi siguro papayag ang mga ordinaryong Pilipino na sa pagkakataong ito, mabuting tao ang i-impeach ninyo. Yung mga masasama ang ilalagay ninyo sa posisyon. Ganon bang gusto nyong mangyari mga kababayan? Di ba? O, back to zero daw. Anong ibig sabihin yan? Mga tanga? Mga ob-ob? Itong mga tongristang ito? Yung mga namirma, yung mga namirma lang kasi yung iba hindi man pumirma. Yung mga may utak, hindi po pumirma kasi alam nila ganito ang mangyayari. Or, talagang ayaw nila kasi hindi po sila pabor na sa impeachment. Di ba? O yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo lang po sa baba. At ito na nga, panoorin at bigyan natin ng komento ang video ito. Simulan na po natin ito. Media, ang gobyerno ngagba, tila nasampal ng kahihiyan, lalong-lalo na ang Malacanang, Senado at Kamara, matapos tahasang ibinunyag mismo ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA at binasagang katahimikan at katotohanan. Nagsalita na sa publiko patungkol sa mga kababalaghan na nangyayari umano sa PhilHealth. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. So ito pala yun mga kababayan. Kasi kanina, may napanood po ako kanina sa social media, no? Scroll ako. May napanood ako, babae nasa ospital. Sabi niya, bawal magkasakit ngayon, no? Dahil hindi nyo na magagamit yung PhilHealth ninyo. Kaya ito pala yun. Bababankrupt na siguro ang PhilHealth mga kababayan, no? Ito pala yung sinasabi niya kanina na bawal ka nang magkasakit ngayon. Kasi kapag magkasakit ka ngayon, ito kasi daw, tingnan nyo parang ganito talagang nangyayari ngayon. Pag nagkasakit ka ngayon, pupunta ka sa ospital, walang PhilHealth, no? Wala kang pambayad. Ngayon, pupunta ka po dito sa mga ayuda nito sa Tingog, di ba? Sa AX, kung ano pang pwedeng lapitan ng mga ayuda mga kababayan. Ngayon, papalapit ang eleksyon, meron po yung mga di ba? Kahit hindi nga eleksyon, pag pumupunta ka sa mga opisina ng mga hinayutak ng mga local government, mga ayuda na yan, kung sino man sila kumakampi, may mga may mga padulas dyan no? I mean, may mga flyers na ibibigay sa iyo para matandaan mo. Parang gano'n na rin. Ina-advertise nila yung di ba? Yung kanilang patatakbuhin, yun, mga kababayan. So, what I'm trying to point out, napupolitika po ngayon ang ating kalusugan, no? Pati po yung health natin, pinupolitika na nila, mga kababayan, no?
Kaya bawal kang magkasakit. 3 taon pa, tiis-tiis lang. Huwag muna tayong magkakasakit, no? 3 taon pa to. Para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, walang lihim ang hindi nabubunyag. Sadyang nagkalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit ayaw ipalabas ng gobyerno ngagba ngayon at bayarang media mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento nila Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin patungkol sa 2025 General Appropriation Act or GAA na kung saan iyon ay unconstitutional. Ngayon naman, tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier at isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth. Ito ay kinumpirma mismo na ayon mismo sa report ng Commission on Audit o COA at ito'y nabanggit mismo sa isang oral argument kamakailan lamang. Bilang isang patunay ay ating panoorin at pakinggang mabuti ang video na ito at dapat Ano na Kongreso, ano na Senate, no? House of Representative and Senate, mga kababayan. Ano na? Ano po ang inyong gagawin? Zenero budget nyo na nga po yung subsidy dito sa PhilHealth. Tapos ngayon mababalitaan ng ordinaryong Pilipino na bankrupt na ang PhilHealth. Hindi ba kayo gagawa ng mga aksyon para imbestigahan ito? Magpo-focus na lang ba kayo dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Magpo-focus na lang ba kayo na dumihan, sirain ang pangalang Duterte? Hanggang sa katapus-tapusan ng inyong mga termino? Nagtatanong lang mga kabayan kasi itong PhilHealth na ito, napaka-importante po nito para sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya, imposible. Naku po, talaga magkakasakit at magkakasakit din kayo. I mean, ang tao, diba? Hindi pala kayo. Magkasakit man kayo, ano man ang magagawa namin, mapera kayo ngayon, diba? Malay natin, isang araw, kayo naman ang lumapit sa PhilHealth. Nang matikman naman ninyo ang hagupit ng inyong pinaggagawa ngayon. malaman ito ng taong bayan. Your Honors, is being plowed back into the reserve fund. Yes, but later I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. And Nakakagulat pa Yung reserve fund ng PhilHealth, hubos na daw mga kababayan kaysa po sa actual na pondo. Anong ibig sabihin yun? Saan napunta? Naku po, baka yun yung pinang-aayudan ninyo Baka yun yung po yung pinang-aayudan ninyo. Yari kayo sa taong bayan, sa mga miyembro ng PhilHealth. Alam nyo po ba mga kababayan, na minsan, dito po sa ating pagbablog, mayroon po tayong nainkwentro na isang PhilHealth contributors. 22 years na po siyang naguhulog ng PhilHealth. Hindi niya pa nagagamit, Hindi niya pa nagagamit. Kaya masakit sa kanyang kalooban na ganun lang po ang ginawa ninyo sa kanila. Sa kanyang pera. Diba? Ay, nako. Maybe hindi po kayo nag-iisa, ma'am. No? Sa inyong nararamdaman. Kasi biruin mo kahit 1 taon ka lang, no? Kahit 1 taon ka lang maghulog sa PhilHealth, malaking bagay na po yun para sa inyong pamilya. Sana, di ba? Sana. Kasi pera pa rin yan Kahit anong sabihin mo, kahit anong liit niyan, kahit anong laki niyan, pera po yan ng taong bayan.
At yan po ang pinoprotektahan, no? No? Ng mga Duterte. I mean, ni President Duterte doon po sa pagsisiwalat niya ng buy scam. Di ba? Hindi man yun para sa PhilHealth, but still, tax, pera ng taong bayan, nako po, pinalalabas niyo ba na masama si PRRD dahil sa pagsisiwalat ng buy scam na yan. Di ba? Dapat nga magpasalamat pa ang ordinaryong Pilipino kay Congressman Ungab. Personally. No? Dahil siya mismo ang nagpakita sa taong bayan kung ano ang anomalya na ginagawa nila ngayon. Di ba? Well, anyway mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kabayan. Malaking bagay po yan. Maraming salamat. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.